Kaugnay po sa kahandaan ng mga guro at eskwelahan sa muling pagbubukas ng klase, makakausap natin si Rene Tagle, ang lead convener ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines. Magandang tanghali po, si Rafi T. Maputot. Live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, sir, at magandang tanghali sa ating mga nanonood. Opo, kumusta po yung Brigada Eskwela so far para ihanda yung mga paaralan sa pagbubukas ng klase? Base po sa inyong monitoring. Well, the first thing is we are happy that there are really parents and other people really helping government to prepare the classrooms and the schools for their children. But let's just face it, I have to say this immediately, that the government is not ready. We have been monitoring, for example, in Cebu City, Cebu Province, out of 380 na schools na dapat nagawa, na construct na classroom, 52 lamang ang nagawa. Sa Central Visayas, mga 1,038 yung dapat nilang gawin, ang nagawa pa lamang ngayon ay 371. At sa Naga, tinitignan ho kasi namin, sa Naga, there is yung biggest Kamsur National High School doon. There are 20 classrooms na dapat sa senior high school ay hindi pa rin natatapos yung construction. So ayan po, sa mga building pa lang ho yan. So doon pa lang po, talagang hindi po handa. At maganda, may mga brigada, magandang tingnan, pero the crucial thing is, yung importante, kung may classroom ba, may textbook, ay nakakalungkot, sabihin natin na hindi pa talaga handa ang gobyerno. Pero nationwide po, ano po sa palagay nyo, base sa inyong mga monitoring, ilang percentage po yung masasabi nating handa na, at least yung physical aspect nitong papasok na school year, ang kahandaan ng pamahalaan? Okay, sa amin pong monitoring in terms of physical aspects like construction of buildings na dapat ihanda, lalo na for K11, I think it's less than 50%. That's how serious is the problem. At least from those areas that we have monitored. Ang nakakalungkot nga dito, even sa Davao mismo, hindi pa rin handa. There is an article this morning where the regional director of Davao assistant regional director was interviewed by one of the newspapers, and they said na they are not yet ready kasi napakadaming mga estudyante. So ang binabanggit niyo po sa K-12, less than 50% pa yung kahanda nila, at least pagdating sa classroom. Hindi ba nakakabahala ito? Ay, talaga nakakabahala. At saka, nakita po namin parang may design. Kasi since yung mga public schools ay hindi handa, ma-prepare sa yung mga estudyante na mag-enroll sa mga private schools under the voucher system. Pero ang halimbawa dito sa Metro Manila, 22,000 ang voucher per student, at pagkatapos sa probinsya mas mababa. Ang problema dito is yung mga eskwelahan naman, madami sa eskwelahan, and this one you can easily make a research, mas mataas sa 22,000 ang tuition. Yung iba 60,000, 40,000, 100,000, ganun kalaki. Even also again in the air sa Davao mismo, ganun din po ang nangyayari. So, ang ibig sabihin, nawawala yung sinasabi ng constitutional mandate na free education, kasi magbibigay pa rin yung mga parents na magbigay ng additional amount which they cannot afford. So, pwede nyo bang i-expound yun? Nabanggit nyo by design na tila magfe-fail at least sa public at kailangan mag-enroll yung mga estudyante sa private? Kasi po ang kikita lang dito ay may mga pribadong eskwelahan. At in fact, makikita po natin ngayon, marami na po nagsusulputan na mga eskwelahan solely for K11 and 12. So even some of them are quoting na there's really money for the private sector so far as the K11 and 12 is concerned. Kaya ang sabi nila, they cannot assure that they can give yung 22,000, let's say sa Manila, at yung mas mababa pa, 18,000 sa ibang probinsya, ay maa-assure nila. Kasi talaga magko-kolekta sila ng mas malaki. Opo, para lang po malinaw, according to you, sinadya ito na hindi makapaghanda yung public para at least sa public aspect, para mag-enroll po sila sa private. Ganun yung inyong sinasabi? Ganun po ang aming perception and impression. Parang a lot of public schools, even here in Metro Manila, they cannot, yung malalaking eskwelahan dito na high school, they don't even have
space. Counting classroom lang ang nagawa nila for the grades 11 and 12. So saan pupunta yung mga bata? Well, But in a way, it's by design. Well, in any case, si incoming President o President-elect Duterte, nagsabi na po siya na medyo pabor na siya rito matapos raw ma-explain sa kanya itong K-12. So ano pong masasabi ng inyong grupo roon? Kasi we understand, gusto nyo makipag-usap sa kanya para ipaliwanag naman yung other side. I think importante po talaga na si Presidente ay magtanong sa lahat ng sector, including yung government. No? Ang hiningi lang po namin sa kanya para makita niya yung complete picture, I think he has also to talk to the representatives of all the petitioners. Alam na po natin, there are 6 petitioners na naghain ng petisyon sa Supreme Court at kine-question ang kahandaan ng gobyerno at ang yung unconstitutionality ng batas. So, importante po, we appreciate that the incoming president has talked to the DepEd people, but for him to have a more holistic view and for him to have a more informed decision, I think it's important for him and to talk to us also. And so we are taking this opportunity to call on him na sana bigyan din kami ng panahon para kausapin niya. At the same time, masaya din kami na alam namin doon sa kanya mga cabinet appointees, ang iba doon ay, even before they were appointed, have expressed publicly their opposition to K-12. Well, after painting that picture, sir, nabanggit nyo, hindi pa handa ang pamahalaan. Ano yung ini-expect? Anong po pwedeng ma-expect ng mga estudyante at mga magulang pagdating po sa pasukan para kahit papano naman ay maihanda natin sila? Ang feeling ko po namin magkakagulo eh. Mahirapan sila. Even nga, kulang pa rin sa information. Pwede ko po bang idagdag? No? Kasi importante din kasi maraming at na-mention din to ni President Duterte na kailangan tugunan ang problema sa mga teachers na maaaring matanggal sa trabaho. Ganito po, ang gobyerno po ay nag-offer ng scholarship for those teachers who will not be able to, who will have the same load or yung matatanggal. There are around 14,000 slots they can have for their masters as well as for doctorate degree. So they can study with a certain amount. Pero nakita po namin sa website ng CHED, out of the 14,000 slots up to now, almost 2,600 pa lang ang nag-a-apply. Which means to say, hindi naman kinakagat ng mga teachers at ng mga eskwelahan. Bakit? On the part of the teachers, kasi they will be given a monthly, let's say, scholarship of 28,000, pero that is for their education, no, for their schooling. Pero what about yung mga gastos nila sa kanilang mga pamilya at mga anak? At pangalawa, yung mga eskwelahan naman, instead of using that to help their teachers, they would prefer na tanggalin yung mga teachers na ito. Yun ang pinakamadaling gawin. Kaya ngayon po, ang lalabas po dito talaga nagkakaroon ng mga contractualization. Ginagamit ng mga pribadong eskwelahan ang K-12 na ito para tanggalin yung kanilang mga teachers at bigyan na lang sila ng contractual status or even mas mababang sweldo. Kitang-kita na po natin yun ngayon. Well, in any case, marami nga hong mga pagtutol dito, marami rin hong mga reklamo, pero para na rin po sa kapakanan ng mga papasok na estudyante, ano pong may bibigay niyong payo siguro? Nabanggit niyo na, medyo magkakagulo, pero ano yung tips na po pwede niyo maibigay sa mga estudyante at magulang para mabawasan kahit konti yung pagkakagulo, pagpasok nitong school year? Yeah, I think it's important for them really to go to the school authorities, no? Yun, okay. Find out or kailangan tumingin sila sa website kung saan sila pwede mag-apply, alamin nila yung mga rules ng sa voucher kasi nga marami pang hindi nakakaalam. So, importante 'yon. I think that's how they can be helped. Always talk to the principal of the different schools and also saan available yung mga grades 11 and 12 because there are a lot of public schools may not be able to offer the entire program ng K-12. Diba? Kasi meron niyang academic, meron niyang textbook, etc. So they have to find out. So the best thing that we can advise them is actually to go to the
to the website ng DepEd. Of course, ang problema din natin dyan, what about in far-flung areas na baka walang facilities na gano'n? But I hope and maybe they also have to consult their local government. Anyway, sige, impormasyon po talaga dapat makuha nitong ating mga estudyanteng papasok, pati ng kanilang mga magulang. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Okay, Ginoong Rene thank you. Tagle, ang lead convener ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines.